Isang mapagpalang umaga. Hallelujah. Walang sumagot. Good morning po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay tumayo at ipalakpak natin ang ating mga kamay sa Diyos na buhay. Yung palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Glorify you. We honor you. Bless your name, O God. Kamusta po mga kapatid? Amen. Mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. God is good. All the time. Ready na po ba magpuri sa Panginoon? Amen. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Good morning po sa dumarating. Good morning. Good morning. Hallelujah. Sige po, kunin natin ang ating mga Bible at buksan po natin sa John chapter 3 verse 16 to 21. Tagalog po ito. Hallelujah. Sabay-sabay po natin basahin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Verse 20, pinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayak ang kanilang mga gawa. Verse 21, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maliwanagan at upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Ito, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nasa langit. Panginoon, salamat sa pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa mga pagmamalasakit, kahabagan, at kabutihan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Linisin mo kami na yung banal na dugo, Panginoon. At patuloy, Lord, na hayaan mo po na sa umagang ito ay malaya kaming makapagpuri sa iyo, malaya namin purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat sa kabutihang ginawa mo po sa amin sa bawat araw. Kami po ay iyong pinalakas, pinagaling, pinagpala sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat sa kagalangan at kapayapaan na aming naranasan, Lord, dahil meron kaming Diyos na nagbigay ng kapayapaan at kagalangan sa aming mga puso. Salamat po, aming amang Diyos. At sa umagang ito, Lord, hayaan mo po na ang iyong mga salita na maririnig namin, Panginoon, na ihahayag ng aming pastor, ito ay muling pagpapala sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord, na buksan namin ang aming espiritu, Panginoon, upang maranasan namin, Panginoon, sa oras na ito ang pagkilos mo, Panginoon. Hinahayaan namin na kumilos ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Mangusap ka kung anong nais mong gawin at sabihin sa bawat isa sa amin, Lord. Tunay nga po, Lord, na ang iyong tinig, ang
na siyang magbibigay ng kalakasan sa amin upang kami magpatuloy, Panginoon, sa bawat araw. Kaya Lord, salamat po sa umagang ito. Hayaan mo po na ibigay namin ang the best na pagpupuri sa iyo. Yung pagpalakpak, pagsayaw at pag-awit sa iyo ng lubos, Panginoon, ay mapapurihan ka, Panginoon. Mapatayo ka namin at mapalakpakan namin, Panginoon. Lord, salamat po. Kapagpala ka namin sa umagang ito sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po. Samahan mo kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Laksan niyo ba? Ikaw ang siyang sapat ang iyong biyaya. Sa bawat sandali, sa bawat araw, Panginoon, hindi ka nag-uulang sa amin. Kaya nga po kami narito, O Diyos, upang Ikaw ay purihin, upang Ikaw ay sambahin, upang Ikaw ay pasalamatan, Panginoon. Patuloy ka namin itinataas sa Diyos. Tunay nga Ikaw lamang ang dakila, Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po natin purihin ang ating Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka.
sa buhay ko. Dahil sa biyaya.
praise you. Ang papuri at pasasalamat at pagkakila, ang karangalan ay tanging sa iyo lamang, O Diyos, ang nag-iisang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na patuloy na nagmamahal, nag-aaruga, nangangalaga sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat na sa araw-araw ang biyaya mo ay sapat para sa amin. Kailanman hindi ka nakukulang. Kailanman hindi ka nahuhuli. Hindi ka nahuuna. You are always on time for everything that we need. The very present help in times of trouble. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay maiyan po namin ibinabalit sa iyo, Panginoon. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Praise the Lord. Mainit po ba? Mainit. Praise God. Hallelujah. Okay po, sige po tayo po ay makakapwesto na sa ating mga paboritong upuan. Okay, ating pong buksan ng ating mga Bible. Wala naman kayo dalang Bible, nasa gadget po natin. John 3:16 hanggang 21. Basahin ko po sa New International Version. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is stand condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Verse 19, this is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Last verse, but whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Tayo po ay mukhang manalangin, Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na nagmamalasakit sa aming Panginoon. Maraming salamat sapagkat minsan pa kami po ay binigyan mo ng kalayaan. Pag-aralan ng salita mo, ulit-ulit po namin sinasabi, isa pong karangalan, isa pong pribileyo. Pag-aralan ng salita mo, sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo ay totoo, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, inilig po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mumuna sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, panglubos po namin maaluhan, maisagawa, lahat ng salita mo na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Ang away sa po ay mahigit ng 2,000 taong talunan. Lord, at dahil sa po ay talunay, ito po ay aking pinapawalang bisa sa mga hadlang na kanyang gagawin, ay aking pinapawalang bisa sa pangalan. I declare it null and void in Jesus' name. Lord, maraming salamat. Pagpalay ng salita mo ay, Lord, adalahin po namin ang salita mo ay pahayag may kapangyarihan. Makakunawaan namin, mapagpala kami sa mensahe mo ay lahat, maitaas ang dakilang pangalan. Maraming salamat.
Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Ito po mga talatang ito natin kung binasa, tayo po ay pamilyar dito. Alam po natin, yung talatang 16, ito yung pinaka-most familiar verses in the Bible. Pati bata, alam po ito. At naniniwala po ako na lahat tayo na dito ay memory verse po natin ito. Sino may memory verse ng John 3:16? Sa Panginoon, memory verse natin yan. Sa tagal-tagal na natin. Maging nga po yung mga hindi mananampalataya eh. Miski hindi sila nagbabasa ng Bible, alam nila yan eh. Bakit to? Kasi nababasa isa nila sa mga sticker. Bisa na sa television, ipaplas po yan. At bisa sa mga bumper sticker. Di ba? So, ibig sabihin, mananampalataya at hindi, nababasa po. Alam po yung John 3:16. Lalo na po tayong mananampalataya. Ang John 3:16, ito po yung great summary of the gospel. Ano po ang gospel? The death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Hindi lamang po ito great summary of the Bible, kundi ito po ay bahagi ng larger passage of the scripture na nakapokus po sa lostness of this world. Ang pamagay po ng ating pag-aaralan, the lost world, ang nawawalang mundo. At sa umaga ito ay titingnan po natin mula sa mga talatang ito, yung wider context ng talatang ito, titingnan po natin kung ano ang sinasabi ng mga talatang ito patungkol po sa lost world. Amen. Yung pong pagkawalaan ng mundo. Nabubuhay po tayo, we live in a lost world. Tayo po yung nabubuhay sa isang nawawalang mundo. Nung ating pong Panginoon Kristo ay naparito, sabi ng Bible siya po ay nagkaroon ng compassion sa mga tao, sapagkat ang mga tao po ay parang sila po ay naliligaw, ulay sa Panginoon, parang katupang naliligaw. Ang sabi po ng Matthew chapter 9 verse 36, sila po ay confused, like a sheep without a shepherd. At ang Panginoon sa Kristo siya po ay naglaksa sa lost condition ng mundo, at sa pinaparito para po bigyan ng kagalingan yung sugat. At ang Biblia po nagsasabi sa Luke chapter 19 verse 10 that the Son of Man, that Jesus came to seek and to save that which was lost. Siya naparito upang hanapin at iligtas yung mga nawawala. At iniligtas po ng Panginoon yung mga nawawala, hindi po yung mga nagwawala. Amen. Dati po tayong mga nawawala. Salamat po sa Panginoon, nasumpungan po tayo ng Panginoon. In what ways is our world a lost world? Sa anong kaparaanan ng ating pong mundo ay lost world? Mula po sa mga talatang binasa natin, mayroon pong tatlong bagay kung bakit ang ating pong mundo ay isang mundong nawawala. At napakalaga po na maanuwa natin, the word refers to people without Christ. Hindi ito yung universe, hindi ito yung mundong ating pong kung saan tayo nabubuhay. It is a world of lost people outside of Christ. Na kung saan ang Diyos, kung saan ang Panginoon ay walang iba kundi Satanas. 2 Corinthians 4:4, the God of this world has blinded the mind of unbelievers so that they will see the light of the gospel of Christ, who is the image of God. The God of this world, ang Diyos ng sanlibutan. Walang iba kundi Satanas. Amen. Meron pong 3 reasons why the world is lost. Number 1, the world is lost because people without Christ like darkness rather than light. Ang mundo po ay nawawala sapagkat ang mga tao pong walang Kristo ay inibig yung kadiliman kaysa kaliwanagan. Number 2, isisend po natin mamaya, the world is lost because people without Christ are under God's condemnation. Ang mundo po ay nawawala sapagkat ang tao pong walang Kristo sa puso ay nasa ilalim ng judgment ng ating pong Panginoon. Nasa ilalim ng paghatol ni Lord. And number 3, the world is lost because people apart from Christ will perish. Ang mundo po ay nawawala sapagkat ang tao po kapag hiwalay kay Kristo, mapahamak.
So, umpisan po natin. Romans number 1, the world is lost because people without Christ love darkness rather than light. Sabi po na, sisimulan po natin sa huli, verse 19. Sabi po ng verse 19, this is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds are evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light so that it may be seen plainly that what they have done has done in the sight of God. The world is lost because people without Christ love darkness rather than light. Yung mga taong wala kay Kristo o wala si Kristo sa kanilang mga buhay, mas inibig po yung kadiliman kaysa sa kaliwanagan. Sabi ng verse 19, this is the verdict. This is the judgment. Pag sinabi natin verdict, aton, sentensya, judgment. This is the verdict, this is the sentence, this is the judgment. People love darkness rather than light. Mas minahal ang kadiliman kaysa kaliwanagan. Ganyan po tayo before na tayo po ay masumpungan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po tayo ang nakasumpong kay Jesus Christ. Hindi po tayo humanap kay Kristo. Siya po yung humanap sa atin, ang anak ng Diyos na parito upang hanapin at iligtas. Hindi po tayo ang naghanap. Hindi po tayo yung humakbang para hanapin si Kristo. Dahil alam ng Diyos na hindi tayo hapang, ang Diyos po ang unang humakbang. Hinanap tayo. Para nga tayong tupang naliligaw, walang pastor. Salamat na hanap po tayo ng Panginoon. Ganyan po tayo dati. Mas gusto natin, mas iniibig natin yung kadiliman kaysa kaliwanagan. Nang sinabi po ni Jesus Christ that the light has come into the world, ang tinutukoy po niya ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Kasi siya po yung ilaw, He is the light of the world. So po yung ilaw ng sanlibutan. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi po ng verse 4, in Him was light, and that light was the light of all mankind. Sabi po doon, sa Kanya ay buhay, at ang buhay ay ang liwanag ng lahat ng sangkatauhan. He is the light of the world. Sabi po ng John 1:5, the light shine in the darkness, and the darkness has not overcome it. John 1:9, the true light that gives light to everyone was coming into the world. Sabi po ng Romans 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Siya po yung ilaw ng sanlibutan. Siya po yung liwanag. Amen. Siya po yung naparito. Ang liwanag po, ang ilaw ay naparito sa mundo. O dumating sa mundo sapagkat si Kristo ay nagparito sa mundo. He is the light of the world. Sabi po dito sa binasa natin talata, John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yung sumusunod sa akin, hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng buhay, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Dati po tayong lumalakad sa kadiliman. Dati po tayong madalim ang buhay po natin. Kaya nga po nagkawindang-windang. Kasi madilim yung ating pinili. So hindi natin nakikita yung nilalakaran natin. Kaya nagkandawar-dawar yung buhay natin. Nagkandaligaw-ligaw tayo. Kasi pinili natin yung kadiliman. Pero salamat sa Panginoon, yung ilaw dumating sa mundo. Sapagkat si Kristo ay naparito upang hanapin, iligtas yung mga nawawala. Wala tayo dating nawawala. Pero salamat sa Panginoon, nasumpungan po tayo. Kung tayo hindi nasumpungan, kung ako hindi nasumpungan ng Panginoon, nung kapanahon ng Duterte, baka ko isa na EGK, isa ako na gano'n. Pero salamat sa Panginoon. Bago dumating sa Duterte, nasumpungan na ako ng Panginoon.
Amen. Salamat sa Panginoon na sumpungan po tayo. Jesus Christ is the light of the world. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Kristo po, yung light of the world, ang liwanag po ay naparito sapagkat si Kristo ay naparito sa mundo. Dala-dala po yung liwanag ng katotohanan ng Diyos at liwanag ng buhay ng bawat tao. Ang dala niya liwanag para maliwanagan po tayo. Subalit, and yet, people without Christ still love darkness instead of light. Bakit po yung mga taong wala kay Kristo, mas iniibig yung kadiliman kaysa sa liwanag? Bakit kung tayo wala pa kay Kristo, lahat tayo wala pa kay Kristo dati, bakit mas iniibig natin yung kadiliman kaysa sa liwanag? Ano ba ang kasagutan? People without Christ love darkness because their deeds are evil. At sabi po doon sa binasa natin kanina. Sabi po na, basahin po natin. This is the verdict sa verse 90. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Sapagat masama yung kanilang ginagawa. Kaya mas gusto ko yung kadiliman. Para hindi makita yung kasama ang ginagawa. Sabi po ng John 3:19-20, this is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds are evil. Sapagat yung kanilang mga ginagawa ay masama. Kasi kung nasa liwanag sila, makikita yung ginagawa nila. Ang gumagawa ng kasamaan sa dilim. Nung gumagawa po tayo ng mga kalawan, saan tayo gumagawa? Sa dilim. Sabi po ng verse 20, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Amen. Yung mga namumuhi, yung kung gumagawa ng masama, kinamumuhian yung liwanag. Hindi sila pumunta sa liwanag sapagkat natatakot sila na yung kanilang ginagawang masama ay ma-expose, ma-bunyag. Amen. Light exposes sin. So yung pong mga tao na gumagawa ng kasalanan, ayaw po nila sa liwanag. Alam na alam po natin, alimitan sa mga krimeng nagaganap sa gabi kaysa sa umaga. Pagamat meron po nagaganap sa umaga, pero karamihan sa krimen na nagaganap po sa gabi. Amen. Kung ikaw ang gagawa ng krimen, pipiliin mong gawin sa gabi. Kasi baka walang makakita sa'yo, madilim eh. Kaysa sa liwanag. Di ba kapag mayroong krimen na nangyari sa gabi, parang okay na sa'yo kasi talaga nangyayari sa gabi ang krimen eh. Pero pag nangyari sa broad daylight, nakita ng masasyak ka. Matindi. Pihira. Ang gumagawa ng krimen sa broad daylight. Kalimitan to ay ginagawa sa gabi. Amen. Pero yung mga bagay na hindi na po bago yan. Yan po yung nangyayari ng unang panahon pa. Halimbawa po sa Book of Hope, sa Old Testament. Hope chapter 24, verse 13-16. Sabi po dito, there are those who rebel against the light, who do not know its way or stay in its path. When daylight is gone, the murderer rise up, kills the poor and needy, and in the night is still forth like a thief. Pag nawala na po yung liwanag, sabi po dito yung mga murderer, lumalabas po sila, pumapatay, nagnanakaw, katulad ng isang magnanakaw. Ginagawa ang krimen sa gabi. Sabi po ng verse 15, the eye of the adulterer watches for dust, if no one will see me, and he keep his face concealed. In the dark, thieves break into the houses, but by the day they shut themselves in their work, they want nothing to do with the light. Amen. So ang krimen, kalimitan ginagawa sa gabi. Kaya yung pong yung pong tao wala kay Kristo, mas iniibig nila yung kadiliman kaysa sa liwanag sapagkat ang kanilang ginagawa ay masama at ayaw po nila na ma-expose yung kanilang kasalanan.
Di ba nung tayo ay lumapit sa Panginoon, na-expose tayo eh. Minsan may makasalanan tayo, nakala natin hindi kasalanan eh. Pero nung tayo lumapit, tayo nasumpungan ng liwanag si Kristo, lumapit po tayo sa Kanya, na-expose kung sino talaga tayo. Kung ano tayo talaga. Amen. Pero salamat sa Panginoon, na-expose. Yung mga kasalanan natin ginagawa, nagsisi tayo, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. At siya po yung kalagayan ng mundo ngayon. Wala silang pakialam sa liwanag. Ayaw nila kay Kristo. Sabi niya, boring kasi eh. Boring ang born again. Parang sa born again, sabi na parang sa born again, maraming bawal ganito, bawal ganito. Wala akong pinagbabawal. Wala akong pinagbabawal. Pinagbawalan mo tayo. Ay po ba katulad ng pinagbabawalan ko ba kayo? Kaya naman, hindi ko pinagbawalan kung bawal ito, walang bawal. Ang nagbabawal yung Biblia talaga. Bilang mana ng alam po natin kung ano yung katatayuan po natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus said, the people who love darkness into the light because their deeds are evil. Hindi lamang po yan, not only said that they hate the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Natatakot po sila na yung kanilang ginagawa ay ma-expose. So the word is lost, first of all, because it loved darkness rather than light. Ang sabi po ni Matthew Henry, Christ is hated because sin is loved. Tinamungan si Kristo sapagkat iniibig ang kasalanan. Kasi kapag mahal po natin ang kasalanan, kakamuhan natin si Kristo. Kasi si Kristo ang mag-i-expose ng kasalanan natin. Kaya maraming tao ay lumapit kay Kristo, ay lumapit sa liwanag kasi mai-expose yung kanilang buhay. Salamat sa Panginoon. Di ba? Hinanap tayo, sumunod tayo, na-expose tayo, na-expose kung sino tayo. At nakita natin yung ating karumihan. Nagsisi tayo, tinanggap natin si Kristo, as Lord and Personal Savior. Kaya kung tayo ay patuloy na namumuhay sa liwanag, palakpakan po natin si Lord. This is the verdict. People are condemned because they love darkness instead of light. They prepare their sins to God's salvation. Mas gusto na yung kasalanan nila kaysa sa kaligtasan galing sa Diyos. Why will people not come to Christ? Hindi po ito intellectual problem, ito ay moral problem. The answer is simple, they love darkness rather than light. Amen. Kaya ayaw po ng tao lumapit kay Kristo, simple lang ang sagot, sapagkat they love darkness rather than, masarap nga naman sa dilim. Pag lumapit kay Kristo, maniniwala kang buhay natin. Proverbs 4:19, the way of the wicked is like deep darkness. They do not know what makes them stumble. In Tagalog, ang daan ng masamay pusikit na kadiliman. Hindi niya makita kung saan siya mabubuhan. Amen. Huwag po tayo po ay minsan ay nasusurpresa. Bakit po tayo nasusurpresa? Kung yung ating pong kultura ay tinatanggap para bang yung divorce, yung pong ano ba yun, yung divorce, yung pong annulment, homosexuality, living together, ito po ay normal, acceptable action in society. Nagtataka tayo. Diba? Bakit tanggap ng society yung ganoon? Bakit? Because they love darkness instead of light. Ganun lang kasimple eh. Bakit tayo nagtataka kapag mayroong krimen ng mga matitinding krimen na nagaganap? Simple lang, bakit tayo nagtataka? Hindi tayo dapat magtaka. Because they love darkness instead of light. Amen. Hindi po tayo dapat magtaka. Dapat po tayo malungkot. At hindi tayo dapat masurpresa. Di ba? Kasi minsan, sa totoo lang, tayo po nabunagin tayo, binago tayo ng Panginoon eh. Minsan, pinahanap natin sa ating kapwa yung tayo. Minsan may kasamahan tayo, kakilala tayo na hindi naman Kristiyano. Pinahanap natin yung buhay natin sa kanila. Kaya minsan, pinupulaan natin sila. Nagtataka tayo, ginagawa nila, hindi tayo dapat magtaka.
Ang taong walang Kristo, sabi ng Bible, lumalakad sa kadiliman. So dahil sa kadiliman, sabi po doon, yung kanilang ginagawa hindi maganda, masama. Na hindi tayo dapat magtaka kung yung kapitbahay natin, yung kaibigan natin ay hindi mananampalataya gumagawa ng masama. Hindi po kataka-taka sapagkat sila po ay nasa kadiliman. Mas pinili na yung kadiliman kaysa liwanag. Sabi po ng Proverbs 4:19 Tagalog, ang daan ng masama ay pusilit na kadiliman. Hindi niya makita kung saan siya mabubuhan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sometimes lost people outside of Christ cry out in despair. Minsan, yung po mga tao na hindi mananampalataya, sila po ay sumisigaw ng kawalan ng pag-asa. Sometimes kanila po napapagtanto na sila po ay alitin ng mas malaking hit sa kanilang sarili, ito man ay bisyo ka naman to. At minsan, at sometimes, nare-realize po nila na sinisira nila yung kanilang buhay, pero wala siyang kapangyarihan para mabago. Di ba ganun tayo? Alam mo naman natin eh. Yung tayo hindi po naging. Alam natin. Ako, sa sarili ko, alam ko na sinisira ko ang buhay ko. Alam ko eh. Iba na yung tama eh. Alam ko sinisira yung buhay ko. Pero, wala tayong kakayanan na magbago. Sabi ng John 15:5, apart from me, you can do nothing. Lahat po tayo naisip, bakit gano'n? Alam mo, sinisira yung mga gumagawa ng masama. Alam nila na sinisira nila yung buhay nila. Yung mga nagnanakaw, yung mga drug lord, drug pusher. Alam nila, sinisira nila yung buhay nila. Pero hindi na lang kung paano papapuhin. Sa pakita po sa amin ng Bible. Sabi, apart from me, you can do nothing. Yan po yung nagsimula ng choice. They choose to love darkness rather than light. Ang simple lang eh. Kasi, pinasya po nila na mahalin ng kadiliman kaysa sa liwanag. Dati mahal natin ang kadiliman, pero salamat sa Panginoon. Dapat lagi tayo nagpapasalamat. Hindi po tayo ang humanap kay Lord. Kundi siya yung humanap sa atin. Diba sa dinami ng tao sa mundo, sa dinami ng tao sa San Pedro, isa tayo sa pinili. Sabi ng Bible, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi ako ang pumili kay Lord. Si Lord ang pumili sa akin, maging sa bawat isa sa atin. Ang tanong, sino tayo para piliin ng Panginoon? Yung lamang katotohanan na malaman mo na pinili ka, malaking encouragement. Sabi ng Bible, God has chosen in Christ before the foundation of the world. Sabi ng 1 Peter, we are chosen according to the knowledge of God. Amen. Pinili tayo. Sino ba tayo para piliin ni Lord? Pero dahil pinili tayo ng Panginoon, isa pong blessing. Pagpapala yan. Napakaraming ng tao eh. Kung titingnan natin, bakit ako pinili mo, Panginoon? Samantarang merong mas karapat-dapat sa akin. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ng verse 21, John 3:10, but whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that they have done has been done in the sight of God. Whoever lives by the truth comes into the light. Yung tao pong namumuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos, yung tao pong namumuhay sa katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, sila po ay lumalapit sa liwanag, hindi po para ipagmalaki yung kanilang ginawa, kundi para i-demonstrate yung kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa kanila mula sa kadiliman. Amen. Yung namumuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa katotohanan ng Ebanghelyo, lumalapit po sa liwanag. Hindi para ipagmayabang yung ginawa nila, kundi para i-demonstrate, ipakita yung kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa kanila mula sa kadiliman. Di malabo yan. Walang tao magpagbabago ng buhay natin. Walang taong pwedeng umalis sa atin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Wala po. Isang himala yung naganap sa buhay natin. Amen. At yung himala nangyari kasi pinili natin.
tinawag tayo, sabi ng Bible, tinawag tayo ni Kristo. At nung tayo tinawag, sumunod tayo. Lahat ng tao tinatawag ng Panginoon ayaw naman sumunod. Salamat, sumunod tayo. At salamat sa Panginoon sa instrumentong ginamit ni Lord para tayo po'y bahagi ng Ebanghelyo. Sino mo dito na born again sa sarili mo lang? Na walang nag-share sa'yo ng word ka? Wala. Di ba? Tayo pinaborn kasi mayroong ginamit sa Lord Instrument para bahagian tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya salamat si Lord. Salamat sa Panginoon sa ginamit niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pong taong wala sa Panginoon, hindi po nila nare-realize na sila po ay nawawala. They did not realize that they are lost, that they are in deep darkness, and they need to cry out for help. Hindi nila alam na sila po ay nawawala. Miski tayo, di ba? Hindi naman natin alam na nawawala tayo Hindi naman natin alam na tayo ay lumalakad sa kadiliman. Hindi natin alam na pagdating pala ng takdang panahon, kapahamakan sa apoy ng impyerno ang ating pupuntahan. Hindi natin alam. Amen. Sabi po ng Romans 10:13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. The lost person doesn't even know that he is lost. Hindi niya alam. Yung po yung nakakalungkot na katotohanan. Naliligaw ka, nawawala ka, pero hindi mo alam na nawawala ka na, pakahirap mo. Okay lang na nawawala ka at alam mong nawawala ka. Dahil alam mong nawawala ka, hingi ka ng tulong para masumpungan ka. Pero ang nakakalungkot na katotohanan, yung tao ay nawawala, pero hindi niya alam na siya po ay nawawala. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron po isang batang babae na nawala po siya. Ang pangalan po niya ay si Maria. Diyan po nawala sa isang malaking auditorium. Nawala yung bata sa isang malaking auditorium. Napahila po nito sa kanyang nanay. Yung ginawa po ng nanay, lumapit po sa announcer at sinabi na, tawagan mo nga yung anak ko. Sabi ng announcer, meron ditong batang nawawala, itaas mo ang kamay mo para mahanap ka namin. Paulit nila sinabi ng announcer, itaas mo ang kamay mo, nawawala ka, itaas mo ang kamay mo para mahanap ka na, pero wala po nagre-response. Pero kalaunan, nahanap din yung bata ng nanay. Sabi ng nanay, hindi mo ba narinig yung announcement? Bakit hindi ka nagtaas ng kamay? Sabi ng bata, narinig ko po nanay. Pero hindi ko mainisip na ako yan kasi hindi po ako nawawala. Sabi, alam kong eksakto kung saan ako naroon. Sabi ng bata. Kasi akala ko hindi ako. Kasi hindi po ako nawawala. Sabi, alam kong eksakto ang kinaroroonan ko. Yung po yung nakakalungkot na katotohanan. The world is a lost world. Pero hindi nila alam. Sinasabi po ng tao, I am not a sinner, I am not lost. Amen. The world is so lost, but it doesn't even know it is lost. Kakulong ko. Naliligaw, nawawala, pero hindi alam na sa'yo nawawala. Paano niya malalamang sa'yo nawawala? Kinakailangan meron magsabi na nawawala ka. Kasi kung sa'yo nawawala, hindi na alam, ay talaga mananatili siyang nawawala. So ang dapat gawin? Dapat sabihin na sa'yo nawawala. At sino ba magsasabi na sa'yo nawawala? Tayo po na nasumpungan ng Panginoon. Tayo po na dating nawawala, nasumpungan ng Panginoon. Tayo po yung magsasabi sa anak, kapatid, ate, kuya, nawawala ka. Kailangan mo ng isang pastor na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So po yung unang reason. The world is lost because people without Christ love darkness rather than light. Pangalawa po. Pangalawa, the world is lost because people without Christ are under God's condemnation. Nasa ilalim ng paghatol ng Panginoon. Sabi po ng John 3:18. Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe is not condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son.
Whoever believes in Jesus Christ is not condemned. Yung mga sumasampalataya naniniwala kay Kristo ay hindi hinatulan o hindi hatulan. Yung phrase na whoever believes, ang original language, the one believing, yung mga naniniwala, yung mga sumasampalataya. Hindi po hahatulan ng Panginoon yung mga sumasampalataya. Pansinin po natin sa verse sa John 3:18 kung ilang beses binanggit yung salitang believe. Isa, whoever believes, isa. But whoever believes in Him is not condemned, isa po, isang believe. But whoever does not believe, dalawa. Is not condemned already, but because they have believed in the name of God. Apat na beses kung binanggit yung salitang believe. The word believe is 98 times mentioned in the Gospel of John alone. Yung pong salitang pananampalataya, paniniwala ay 78 beses binanggit sa Book of John alone. Ito po yung essential teaching of Christianity. Jesus says, whoever believes is not condemned. Yung pong sumasampalataya ay hindi po ahatulan. Pansinin po natin yung sentence, ito po ay present tense. Di ba? Whoever believes is not condemned. Yung sumasampalataya ay hindi po hahatulan right now, right here in the present. Hindi po tayo, we are not under the condemnation of God. Hindi tayo hahatulan. Sabi po ng Romans 8:1, there is therefore no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Lahat po ng nakay Kristo ay wala ng paghatol. Hindi na po tayo hahatulan. Hindi na po natin kinakailangan intayin bago tayo mamatay para makalaya tayo from God's condemnation. But whoever believes in Christ is not condemned right now. Amen. Right now, hindi na po tayo hatulan na kay Kristo po tayo. Yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. However, the opposite is also true. Whoever does not believe is stand condemned already. Pero yung mga hindi sumasampalataya is stand condemned already. Sabi po ng verse 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is stand condemned already because he has not believed in the name of God's Son, one and only Son. Yung pong hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi naniniwala kay Kristo ay under God's condemnation. Pansinin po natin yung sentence. Sa una, whoever believes, present tense. Pero sa susunod, but whoever does not believe is stand condemned already. Past tense na po. Amen. The sentence has already been past tense. The person who does not believe lives under the condemnation of death. Ibig sabihin, we don't want for the end of our life for God to pass judgment. God, hindi na po kailangan ng Diyos na ating pong yung last breath natin, hindi na po kailangan ng Diyos yung ating huling hininga at pagkatapos, susumahin na yung ating kabutihan, ginawa, at susumahin na yung ating kasama ang titimbangin sa ating magbibigay ng judgment, hindi po gano'n. Hindi na hihintay na Lord yung ating huling hininga. At pagkatapos tutusin Lord, ito yung mga mabuting ginawa ni Gilbert Reyes. Ito yung naman yung masamang ginawa niya. Titimbangin, pagkatapos kalimat at saka po magbibigay ng judgment, hindi po gano'n ng Panginoon. Kasi alam niya timano, tayo po na sumampalataya sa Kanya, we are not under God's judgment. The one who does not believe is stand judged or condemned already. Yung pong mga hindi naniwala, stand condemned already. Hinatulan na sila ng Panginoon. Hindi pa sila namamatay, hinatulan na po sila ng Panginoon. Maliban, kung sila pa'y magbabago at lalapit sa Panginoon, pero hanggat hindi sila sumasampalataya, hanggat nire-reject na sa Kristo, they are under God's condemnation. Yun po ang sinasabi ng Bible. Sino po dito ang nakaranas ka ng pumunta sa korte? Sino po dito yung nagkakaso na? Diba? Ang isang tao, yung pong tawag dito, ang patawag sa isa pong akusado, meron pa siyang pag-asa hanggat hindi po niya naririnig yung final judgment ng hukom. Naintindihan po ba natin? Halimbawa, ikaw po yung akusado na andun ka. Babasa ka, people of the Philippines versus Alfredo Flores. Promulgation of decision. Hanggat hindi pa mo naririnig yung verdict, meron ka pang pag-asang nararamdaman.
Once na marinig mo na yung verdict, Alfredo Anzores was found guilty beyond reasonable doubt and is sentenced by life imprisonment. Talaga naman yung mukha mo, yung pag-asa mo na mawawala na. Pero pag narinig mo salitang not guilty, makikita mo naman liwanag ng mukha. Diba? Yung ako'y namasahan, ikaw ay nakatunayan, nagkakalap yan, reasonable doubt. Bagamat meron nung ko, may kasiyahan, bakit po? Kasi kasama natin ang Panginoon. Yun po yung kaibahan. Kasama natin si Lord, kaya miski talagang nahatulog, kasama mo si Lord, naandun na kagala ka, naandun ka. Alam mo, hindi ka naiwanan, hindi ka napababayaan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. There is no such hope for a person who does not know Christ. Pero yung pong taong ayaw kumilala kay Kristo, wala na po talaga siyang pagkakataon. Ayaw niya talaga kilalanin si Lord. Ayaw niya talaga lumapit kay Kristo. Wala na siyang pag-asa talaga. Wala na siyang verdict na kinakailangan marinig ng verdict ng Panginoon. Those who not believe stand under condemnation. Nasa ilalim na ng kahatulan ng Panginoon. Amen. That person is stand condemned by God already. Yung Diyos, hindi na po kailangan ng jury. Hindi na kailangan ng prosecutor, hindi na kailangan ng witness para magpapatoo patungkol sa. Alam na ni Lord kung ano yung pagkatao natin. Alam niya kung tayo nananampalataya. If you believe in Christ, you're not condemned. Pero hindi sumasampalataya, ayaw kumilala under God's condemnation. At sila po ay nakakahawa. Amen. He is perfectly righteous and just, and he has already passed the sentence. This is the verdict. Light come into the world in the person of Jesus Christ, but people love darkness instead of light. Whoever does not believe stands condemned already. Why? Bakit po yung mga hindi sumasampalataya under condemned already? Because they do not believe. Sabi po nung basahin po muli natin sa verse 18. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only. Kasi hindi po sila sumampalataya sa God's one and only Son. Amen. Alam po natin, ang pangalan lang ni Yesu Cristo ang essential sa kaligtasan. Walang ibang pangalan ang pwedeng magligtas. Kaya ang sabi ng Panginoon, they are condemned already because hindi po sila niniwala sa kahit isang anak ng ating Panginoon sa walang bagong Jesus Christ. Si Kristo lamang po ang kaligtasan. Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which he must save. Walang pangalan ibinigay sa silo ng langit para maligtas ng tao. Si Kristo lang. Hindi po si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, ako ang may-ari ng inyong kaluluwa. Para kayo pumunta sa langit, dadaan kayo sa akin. Sino po yung nakapag-fill up na ng application sa online na pirmahan ng Kibuloy? Pero yung dami ng nadaya. Walang pangalan, hindi po si Kibuloy. Pangalan po lamang ng ating Panginoon Kristo. Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved in your household. Kanino pong sasampalataya sa pangalan ni Jesus? Sabi ng Romans 10:19. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that Christ raised him from the dead, you will be saved. Romans 10:10. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Bakit po mahalaga ang pangalan? Mahalaga ang pangalan sapagkat tinutukoy po nito yung tao. Pag sinabing Biner, sabihin niya, sino po? May tutulong sa Biner. Gilbert Reyes, may tutulong siya. Alfred na, ako yun. So tumutukoy mo sa tao, salvation only come through the persons of Jesus Christ. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come unto the Father except through me. Kaya yun po sabi nila sa verse 18, that he does not believe in the name of Jesus is condemned already. The whole world is lost apart from Christ. Ang buong mundo po ay nawawala, hiwalay kay Kristo.
ang buong mundo ay nawala ng hiwalay kay Kristo. Sabi ko ng Romans 3:19, the whole world is accountable to God. Sabi ng Galatians 3:22, say that the world is a prisoner of sin. Sabi ko sa 1 John 5:19 says that the whole world is under control of the evil one. It is a lost world apart from Christ. Ang tao apart from Christ will perish. Palakpakan po natin ang Panginoon. Why the world is lost? The world is lost because people without Christ love darkness rather than light. Number 2, the world is lost because people without Christ are under God's condemnation. And number 3, the world is lost because people without Christ will perish. Sapagkat ang tao na walang Kristo ay magpe-perish, mapapahamak. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever shall believe in Him shall not perish but have everlasting love. Ito po yung verse that speaks directly and plainly of God's great love for the world, that He would send His Son to be sinners for us. Why should God send His own Son for such a rebellious world? Bakit po? Ibinala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa mga rebelling taong katulad po natin. What purpose could He have in sending His own Son Jesus to die on the cross for us? The answer is simple. He did it for ginawa niya ito para sa atin. He sent His own Son to die so that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Whoever believes in Jesus will not perish but have eternal life. God loves us. He does not want us to be perished, so He sent His Son Jesus. Kasi hindi po pinadala si Kristo, lahat po tayo mapamama. Kaya nga po, sa Old Testament, napakarami pong kautusan. At wala pong maliligtas sa pagsunod sa kautusan, sa napakaraming kautusan. Sabi ng Bible, sa napakaraming kautusan, pag hindi mo natupad sa you are under curse. Nasa ilalim ka ng sumpa. Galatians 3:10. Galatians 3:10 ba yun? Wala po. Anak, Galatians 3:10. Wala saan po. Kaya mga for all who rely on the works of law under curse, because it is said, God cursed everyone who does not continue doing everything written in the book of law. Under curse, hindi mo susunod lahat na susulat sa kautusan, napakarami. At nakita mo ng Diyos na walang maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Kaya ang ginawa ni Kristo ng Diyos, pinadala si Kristo na matay sa krus ng Kalbaryo para po tayo hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung po yung yung pong the word perish, ito po yung nakakatakot, nakakalungkot na salita. What does it mean to perish? It means to die without hope. It means to be utterly destroyed beyond remedy. It means eternal separation from God of love and from the God of love and life. It means eternal separation from God. To perish, ang ibig sabihin, nung po tayo tutungo sa apoy ng impyerno. How does the Bible describe what it means to be perished? Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. What death? Tatlo po uli na kamatayan. Physical death. Mamatay ka, hindi ka. Spiritual death. Wala tayong Kristo sa puso, spiritual death tayo. And eternal death, eternal separation from God. Pag namatay tayo, walang Kristo sa puso tayo, hiwalay sa Panginoon tungkol sa apoy ng impyerno. Yun po yung perish. So Luke 12:15, ang binabanggit po ito, suffering and hell. Sa Matthew 8:12, it speaks of place of outer darkness of craving and gnashing of teeth. Outer darkness. Sa Matthew 8:13, it speaks of losing our soul. In Mark 9:48, it speaks of a place where the worm does not die and the fire is not quenched. Sampu yun sa apoy ng impyerno. Hindi namamatay yung apoy. At yung worm, hindi rin namamatay. Sa Jude 13, chapter 1, verse 13, it speaks of blackest darkness. Pinakamadilim na kadiliman. Apparently, those people who love darkness into life will get their wish fulfilled.
they will live in darkness forever. Amen. Yun po yung ibig sabihin ng perish. It is beyond our ability even to comprehend. Napakahirap unawain yung the word perish. Hindi po tayo tinawag para unawain natin. Tinawag po tayo para iwasan natin yan. Talagang mahirap pong maunawaan yung word perish. Tinawag tayo, hindi para maunawaan natin. Kundi tinawag tayo para makatakas po tayo. And the escape is in verse 17. To be escape. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Siya lamang po ang paraan para po tayo maka-escape doon po sa apoy ng impyerno. For God did not send His Son into the world to condemn, but to save the world through Him. God did not send His Son to condemn, but to save. Hindi po pinadala ng Diyos si Kristo para po i-condemn ang mundo, kundi para iligtas sa pamamagitan po niya. God did not send Jesus Christ into the world to condemn the world. Remember, the world was already condemned. The world was already lost and without hope. God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Para iligtas mundo sa pamamagitan po niya. At ang Panginoon po ay hindi po siya nalulugod sa kamatayan ng mga masasama. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ayaw po ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto po ng Diyos na tayo po'y magsisi, upang hindi maranasan yung kaparosahang walang hanggan. Ezekiel chapter 18 verse 23, do I take pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign Lord, rather I am not pleased when turn from their wicked ways and live. Sabi ko na Ezekiel 18:31-32, rid yourself of all offenses you have committed and get a new heart and a new spirit. Why will you die, people of Israel? For take no pleasure in the death of anyone, declares the Lord, repent and live. Hindi po nalulugod ang Panginoon sa kamatayan ng mga taong wala akong Kristo sa puso. Nalulungkot po sila. Pero sabi po ng Psalm 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of shame. Ang Diyos hindi nalulugod sa kamatayan po ng mga taong walang Kristo sa puso. Pero siya nalulugod sa kamatayan ng mga banal. Sino po yung banal? Tayo kung merong Kristo sa puso. Amen. Kung paano po merong rejoicing in the heaven over one sinner who repent, sabi po ng Luke 15:7 and 10, meron din pong great sorrow in heaven over a single sinner who dies. Kung meron pong rejoicing sa langit, dahil meron isang kalyo ang naligtas, meron pong kalungkutan sa langit dahil sa isang makasalanan na namatay. Kasi isang pupunta po yung taong namatay na walang Kristo sa puso, eternal separation from God. Amen. God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever shall believe in Him shall not perish but have everlasting life. Sa ating pong pagwawakas, magkaroon po tayo ng word of application para po ito sa mga hindi mananampalataya. Kung po sa mga nanonood sa ating live streaming na hindi pa mananampalataya, o ikaw ay hindi pa mananampalataya, hindi mo pa tinatanggap si Kristo as Lord and personal Savior, you must realize that apart from Christ, you are lost. Ikaw ay nawawala. You have chosen darkness instead of light. You stand under condemnation and you will ultimately perish. But you don't have, hindi kinakailangan kang mag-perish. God calls you to trade the darkness for the light. He calls you to trade condemnation for salvation and perishing for eternal life. Christ died for you. Amen. Namatay si Kristo para sa iyo. Ang tanging kaligtasan para hindi mapahamak, tanggapin si Kristo as Lord and personal Savior. Sabi ng John 3:4, God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever shall believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Kung hindi mo po tinatanggap si Kristo, may pag-asa ka pa.
You are under condemnation, pero maliligtasan mo yan sa pamagitan ng pagtaglay Kristo as Lord and personal Savior. Sa atin naman pong mananampalataya, huwag po nating hayaan tayo po'y mailigaw ng mundo. Huwag po natin hayaan na tayo po'y maakay muli ng mundo. We must realize that this world is lost. It is in darkness that it cannot give you a reliable direction. Nasa liwanag na po tayo, mga kapatid. Huwag nating hayaan tayo muling mailigaw, maakay sa kadiliman. Nasa liwanag na tayo manandili tayo sa kaliwanagan. At ipag-pray po natin itong mundo. Huwag itong makwa po tayo ma-overall lang na kadiliman, kundi let our tears be tears of prayer. Ipag-pray po natin. Huwag na tayo ipag-pray po natin yung bansang Pilipinas. Ito po yung nangyayari sa bansa po natin. Without Christ, people will perish. Without Christ, Philippines will perish. Yung mga leader po natin, walang Kristo sa puso lahat yan. Kaya kita mo yung mga pinagkagagawa nila. Anong dapat ipag-pray po natin sila? Pag-pray natin sila makakilala sa Panginoon. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Hindi nila mawawala sila. Akala nila tama yung ginagawa nila. Itong isang grupo, ang akala nila sila yung tama. Sa isang grupo, sila yung tama. Hindi nila alam. Bakit? Wala po sila sa kaliwanagan. Nasa kadiliman sila. Bakit? Because wala pong Kristo sa puso. Ang tao po hindi maligtas dahil mabait ka. Dahil napakwet mo, ligtas ka na. Ang kaligtasan mo kay Kristo lang. Ipag-pray po natin. Yung Pangulo natin, ipag-pray po natin. Na mabuon again. Yung pong mga Duterte, ipag-pray natin na mabuon again. Para wala pong away-away. Kapag pag lahat sila ay nasa kaliwanagan, kasi pareho sila na, alam mo, kadiliman, nag-aaway-aaway yan eh. Yung kingdom of darkness, merong division. Kaya nga nag-aaway lahat sila nasa kingdom of darkness. Bakit? Wala po silang Kristo sa puso eh. Nag-aaway-aaway, nagpapagalingan. Pero pag sila may lumapit sa liwanag kay Kristo, nakilala si Kristo, Lord and Savior, magkakaroon liwanag sa kanila. Magkakaroon sila ng tunay na pagkakaisa. Kaya bakit walang unity? Yung unity na wala, bakit? Wala yung liwanag. Para magkaroon ng tunay na pagkakaisa ang kailangan si Kristo. Amen. Kaya ipag-pray po natin. Pag-pray po natin ang bansa natin. At ibahagi po natin yung liwanag ni Kristo. Si Kristo po yung ilaw ng sanlibutan. Tayo po yung ilaw ng sanlibutan, sabi ng Bible. Ang sino man sumusunod sa akin, hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Yung buhay po natin, bilang Kristiyano, paliwanagin po natin. I-share po natin yung mabuting balita ng Kristo, yung liwanag ni Kristo natanggap natin, ibahagi po natin sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay, hindi po pupunag sa mga office mate natin, sa mga classmate natin, sa mga taong nakakahalubilo po natin. Mapapahamak sila. Dito nga lamang Hindi tayo magkanda ugaga sa init. Di ba? How much more sa impyerno? Amen. The world is lost. Nawawala. Ang pag-asa ng mundo si Kristo. Maraming tao ang nawawala, hindi nila alam na sila yung nawawala. Tayo dating nawawala na sumpungan at tayo po yung may responsibilidad na sabihin sa kanila, kapatid, nawawala ka. Kailangan mo na isang pato na wala iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po yung instrumentong gagamitin ng, hindi na po bababa si Kristo dito sa lupa para isa-isa ng tao. Tayo po yung instrumentong gagamitin ni Kristo para sabihin sa kapatid natin, sa kaibigan natin, sa kapitbahay, kapatid, nawawala ka. Siya lang pag-asa mo para masumpungan mo, para matagpuan ang tunay na katotohanan si Kristo lamang. Tayo po, mga minamahal na kapatid. Kaya dalangin natin, bigyan tayo ng lakas ng loob, ng tapang, ng boldness, para yung liwanag, na binigyan ni Kristo sa man, magliwanag sa iba, para pag-share natin, may power, at salita po may kapangyarihan. Sabi ng mga Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful, sharper than any two-bladed sword, piercing, even into the divine and the soul spirit. Tumatagos nga sa puso. May power yung word of God. Pero depende yan kung sa magdadala ng word of God. Kung yung buhay natin hindi nagliliwanag, ang dadali natin yung liwanag ng salita ng wala pong power. Ibig sabihin, dala po natin yung liwanag ng salita ng Diyos.
tayo po na bilang Kristiyan, nagtitiwanag din na ang yung power ng Lord. At pag-share po natin, makukumbit sila tatanggap si Kristo bilang Panginoon, tapagligtas ng kanilang mga buhay. Ang mundo ay nawawala, maraming tao nawawala, hindi na lang tayo po yung pag-asa para malaman na sila. Wawala, tayo po yung pag-asa para malaman nila kung paano sila makakawala doon sa kanilang pagkawala. Amen. Tayo po natin tumayo. Numbers chapter 6, ito po yung ating blessing. Bago po tayo mag-conclude sa Amplified, Numbers chapter 6, verse 22 hanggang 27. Pagkatapos nito, sabi po ng verse 22, and the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you, be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing of the Lord. Hallelujah.